Marami pong flights ang kanselado na ngayon, partikular ang mga papunta at galing Dubai sa UAE. Sa pang-problema ay ang nakaambang taas pasahe sa eroplano. Narito po ang report ng aking partner na si Gerard. Balak mo bang humabol mag-book ng flight for summer travel? Naku, mag-book na mga kapatid. Pagpasok kasi ng Abril, asahan ng lolobo ang presyo ng mga plane ticket. Bukod sa aabot sa 6,000 piso ang fuel surcharge para sa international flights, tataas na rin ang base fare. Base ito sa dynamic pricing ng mga airline, depende sa demand ng mga pasahero. Ang dahilan niyan, ang gyera pa rin sa Middle East. Lahat ngayon apektado yung mga tours namin to Europe for March, April, May. Canceled na talaga lahat. And hindi namin alam ngayon kung kailan siya i-rebook kasi it will really depend on the situation. Bukod sa maraming canceled flights sa gitnang silangan at European countries, bagsak na rin daw ang biyahe sa mga local destinations sa bansa sa susunod na buwan. So, patay talaga ang travel and tourism industry na naman. Yung mga new bookings, halos wala talaga when it comes to tours. Kasi kahit mga local destinations, parang wait and see na yung attitude ng mga tao. Parang wag muna mag-travel unless it's essential and it's really necessary. Parang ganun. Kaya para sa National Association of Independent Travel Agencies, It's going to be like the pandemic eh. Ganun na naman yung effect niya. So, for us, for travel agents and tour operators talaga, very bleak ang next few months namin. Kasi hindi rin namin alam what will happen. ang mga balikbayan nga nating mga kapatid, nag-aalala na rin kung paano sila lilipad sa mga bansang pinagtatrabahuhan. Bukod sa taas presyo, baka makancel na rin ang flight. Yun yung inaalala baka may mag-cancel. Ba't po tumuloy pa kayo? Kailangan graduation ng anak. Sugal ka sa pamasahe, masyadong mahal. Parang one way is 56K. Sugal lang din. Kung makakancel, di magwe-wait po ulit for another flight. Ang Philippine Airlines nag-anunsyo na ng mga flight schedule adjustments dahil sa pabago-bagong kondisyon ng global aviation. Humingi sila ng paumanhin at tiniyak na magbibigay ng assistance sa mga apektadong pasahero. Sa ngayon, ang hindi apektado ng tumataas na presyo ng krudo ang mga babiyahe sa Semana Santa. Sa pagtataya ng Civil Aviation Authority of the Philippines, aabot ng 6.5 million ang mga pasahero sa mga paliparang pinangangasiwaan nito. Mas mataas kumpara sa 6 na milyon na naitala noong 2025. Hawak ng kaap ang lahat ng paliparan sa bansa, maliban sa NAIA, Clark, Cebu at Lagindingan. Kahit na medyo, yun nga, nagkaroon ng issue doon sa supply of oil. Pero itong mga nabiling ticket, in advance naman to. Kaya in-expect namin, wala pang effect doon sa pagtaas ng mga ticket sa ngayon dahil advance yung nabili nila Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.